Hello guys, Sis Vanch here. I will share to you about my health. Paano ako nagkaroon ng uterine bicarnate uterus. So, ang bicarnate uterus ay isa yang congenital anomaly. Ibig sabihin na sa tiyan pa lang ako ng nanay ko, yung aking matres hindi nag-fully develop. So, meron yang uterine septum na nakahati sa gitna yung sa akin, almost 3/4 ng uterus. Yung uterus natin, triangle shape na baliktad. So, yung sa gitna niyan, 3/4 niyan, meron akong uterine septum na naghahati sa dalawang sa uterus na magiging ako yung babaeng may dalawang matres. So, in God's grace, meron akong mga anak. Dapat in that case, hindi talaga lesser ang possibility na mabuntis ako. But I really thank God na nabuntis ako dahil din sa strong faith at higit sa lahat, during my downest point, yung Panginoon po kumausap sa akin gamit yung Biblia na hawakan ko. Nilid niya po ako sa Jeremiah 32:27, which says, "Behold, I am the Lord, the God of all flesh. Is there anything too hard for me?" So, kinapitan ko yan, hinawakan ko yan, talagang buong-buong puso, buong-buong pananalig. And then paano ko nalaman na meron akong ganun? When I got married, our first baby, I had my miscarriage. Then it needs ultrasound. So the ultrasound there, we found out na meron talaga akong diferensya. So, yun. In my downest point, nilid ako ni God sa Jeremiah 32:27. Then, nagkaanak kami, full term. Then, nagkaroon ako ng another pregnancy. So, ika-2 na. Then, nagkaroon ako ng kambal. Parang hindi mo na rin masabing kambal kasi nga sa dalawang matres na yon mayroon doong baby sa kabila, may sariling placenta at may baby rin naman sa kabila na may sariling placenta at hindi sila magkaparehong date. Almost a month yung kanilang age gap. So, sobra din yun na parang nanganak ka ng twice. Kasi nakunan ako ng twice. Nakunan ako nun. So, hindi sila sabay. Yung first sa umaga, yung next sa gabi, parang nanganak ka ng ilang beses. Then after noon, nagkaroon pa rin ako ng miscarriage, isa pa. Then, yung isang anak na namin ngayon, preterm siya, at then, mag 11 years old na siya this coming November. So, tapos, meron pa akong isang miscarriage, which is last year. Then, that's incomplete abortion. So, kailangan kong iraspahan. So, naraspahan din ako. Parang blessing in disguise yung raspa na yon. Kasi meron pala sa loob nun na mga sabi according sa doktor, mga product of conception na mga remains na nandun na hindi pa daw nakalabas. So, parang nagugulat ako kasi CS naman ako sa last ko na delivery. Tapos, talagang open yun dapat kuha lahat. So, pero don't know. Wala naman record na nagbuntis ako. In that span, wala po. But then, thank God, kaya mga babae, kailangan magpa-pap smear para ma-check yun. Then yun, I'm so glad at least meron akong 2 anak. Kahit na merong congenital anomalies at multiple subsequent miscarriages. So I thank God because that is a real testimony.